Okay, magandang araw po sa ating lahat. Ako po ngayon ay magbabahagi ng sermon sa Church School. Ito ay Unit 44. Ang title, Peter Testifying Jesus. Sa pagsimula, tayong lahat muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan na binigay ninyo sa amin. Kayo po ay namatay, nagdusa, dumanak ang dugo upang bayaran lahat ng aming kasalanan doon sa krus. Sinabi ninyo, tapos na, natupad na, at tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Sa tuwing aming maalala ang inyong pag-ibig at sakripisyo, ang aming puso ay talagang nagnanais na kayo ay suklian. Kaya naman, sa aming pamumuhay bilang mga Kristiyano, lalo ang mga brothers at sisters na tumanggap ng ministry sa church school, ay bigyan ninyo ng kalakasan mula sa salita ng Diyos upang magawa namin ang aming mga ministeryo. Ngayon po sa pag-aaral ng Biblia, samahan at gabayan ninyo kami, buksan ang aming mga puso at samahan ninyo ang tagapangaral na maipangaral ng madali at maliwanag ang mensahe ng Diyos. Mula umpisa hanggang matapos, tulungan at samahan kami ng Espiritu Santo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya ang ating pong main verse ay nasa Gawa chapter 3, magmula verse 11 hanggang chapter 4, verse 22. Ito po ay medyo mahaba, pero ilang verse po ang babasahin ko lang sa inyo. Sa Gawa chapter 4, dito po sinabi ni Pedro sa verse 11 at 12. Itong si Jesus, ang bato na itinakwil ninyong mga tagapagtayo, ang siyang naging batong panulukan. Walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Okay, basahin din natin yung verse 18 hanggang 20. Kaya't sila'y ipinatawag nila at inutusan na sa anumang paraan ay huwag na silang magsalita ni magturo sa pangalan ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanila si Pedro at si Juan, kung matuwid sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo sa halip na sa Diyos, kayo ang humatol. Sapagkat hindi maaaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Okay. Sasabihin ko po muna sa inyo ano ang background ng kwento. Sa chapter 3, nandun ang kwento ng isang ipinanganak na lumpo. At siya'y nagdusa sa pagiging lumpo ng mahigit 40 taon. Siya po'y pulubi na namamalimos sa labas ng templo. Ngayon nang makita niya si Pedro at si Juan na papasok sa templo, umaasa siya, bibigyan siya ng limos. Pero ang sabi sa kanya ni Pedro, wala akong pilak at ginto. Ngunit ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Si Pedro ay nagpatotoo sa pangalan ni Jesus sa lumpong ito. Kaya naman, ang lumpo nagkaroon agad ng lakas na makatayo at lumakad. Nang makita ito ng napakaraming tao, sila ay namangha, nagtakbuhan sila kay Pedro at Juan. Ngayon, nang sandali na iyon, dahil sa dami ng mga tao, nag-umpisang ipangaral ni Apostol Pedro ang salita ng Diyos sa kanila. Kaya na nagsasabi sa Gawa chapter 3 sa verse 12, kayong mga Israelita, bakit ninyo ito ikinamamangha? Bakit ninyo kami tinititigan na para bang mga sa pamamagitan ng aming sariling kapangyarihan o kabanalan ay napalakad namin siya? Verse 16, ang pananampalataya sa pamamagitan ni Jesus ang nagkaloob sa taong ito ng ganitong sakdal na kalusugan sa harapan ninyong lahat. Pagkatapos sinabi pa ni Apostol Pedro sa verse 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Ang mga tao po'y sumampalataya sa Diyos nang mapakinggan nila ang pangaral ni Apostol Pedro. Sila na mga naligtas sa pamamagitan ng pangaral ni Pedro ay nasa 5,000 na mga tao.
Nang sandali na ito, ang mga Saduseyo, mga pari, sila po ay naiinis kay Pedro. Lalo na sa turo ni Pedro tungkol kay Jesus. Kaya naman nagsabwatan sila, hinuli nila si Pedro at Juan, inilagay sa bilangguan. Pagkatapos, kinabukasan, dinala sila sa harapan ng mga matatanda at ng mga punong pari. Pagkatapos sila ay tinanong, bakit ninyo ito ginagawa? Sumagot si Pedro sa kanila, ang Diyos ay namuling bumuhay kay Jesus mula sa mga patay. Nagbanggit si Pedro ng napaka-importanteng mensahe sa kanila tungkol kay Jesus. Ngayon, binanggit ni Pedro yung verse 12. Walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Nang sandali na yan, pinagbantaan ng mga relihiyosong Hudyo si Pedro at Juan na huwag na silang magsalita pa tungkol sa pangalan ni Jesus. Pinagbantaan sila. Ngayon, anong sagot sa kanila ni Jesus? Sapagkat hindi maaaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Pagkatapos sila po ay pinakawalan. Sa pamamagitan po ng kwento na ito, na pagpapatotoo ni Pedro tungkol kay Jesus, kailangan natin makakuha ng importanteng mga aral. Anong mga aral? Makikita natin na kapag tayo nagsikap na ipangaral si Jesus ang ebanghelyo, ang pag-uusig ay darating. Pagkatapos kailangan nating makita ano yung pinakang mensahe ng pangangaral ni Pedro sa kanila. At kapag ikaw ay nasa panahon na ng pagdurusa, anong uri ng puso dapat magkaroon tayo? At makikita natin ano ang resulta ng pangangaral ng ebanghelyo kahit nasa panahon ng pag-uusig. At tingnan din natin ng mabilis yung mga taong naligtas sa pamamagitan ng pagpapatotoo tungkol kay Jesus, anong puso mayroon sila? Isa-isahin po natin ang bagay na ito. Una, kapag nagsikap tayong mangaral ng ebanghelyo, ang pag-uusig ay darating. Alam niyo po si Apostol Pedro at Juan, talagang nagnanais sila na ipangaral ang ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. Kaya naman sinikap nila na hindi lamang pagalingin ang lumpo, kundi iligtas din siya sa pamamagitan ng pangangaral tungkol kay Hesukristo. Ang lumpo po ay gumaling at nagkaroon ng kaligtasan tanging sa pamamagitan ni Jesus. Kaya sa Gawa chapter 3, sa verse 16, binanggit ni Apostol Pedro, sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan, ang kanyang pangalan ang nagpalakas sa taong ito na inyong nakikita at nakikilala. Ang pananampalataya sa pamamagitan ni Jesus ang nagkaloob sa taong ito ng ganitong sakdal na kalusugan sa harapan ninyong lahat. Dahil sa pananampalataya ng lumpo, siya ay gumaling. Sa pamamagitan ni Apostol Pedro na ginamit ng Diyos, ang lumpo ay naligtas. Pero pagkatapos po ng himalang ito, ano ang nangyari? Dumating ang pang-uusig kay Apostol Pedro at Apostol Juan. Sila po ay hinuli at inilagay sa bilangguan. At tapos, pagkatapos nag-utos sa kanila, inutusan sila na huwag na silang magsalita pa o magturo tungkol sa pangalan ni Jesus. Sila po ay pinagbantaan upang maitigil nila yung pangangaral tungkol kay Jesus. Katulad ng pangyayaring ito, kapag ang tao ng Diyos masidhing nagnanais, nagsisikap, ipangaral ang ebanghelyo sa mga kaluluwa, hindi siya makakaiwas sa pag-uusig. Maraming kwento sa Biblia na ang mga nangangaral ng ebanghelyo, inuusig sila. Halimbawa sa Gawa chapter 6 at chapter 7, nandun ang kwento ng isang deacon na si Esteban. Si Esteban po ay puspos ng pananampalataya at kapangyarihan. Gumawa rin siya ng mga kababalaghan at mga tanda sa harapan ng mga tao. Pero maraming mga tao po yung sumalungat sa kanya, laban sa kanya. Pero kahit sila sumasalungat, hindi po sila manalo sa karunungan at espiritu ay nataglay ni Deacon Esteban sa pagsasalita. Kaya naman sila ay inis na inis. Ang ginawa nila, tumawag sila ng mga bulaang saksi.
Tapos nagsalita yung mga bulaang saksi. Nagbintang ng kung ano-anong bagay. Yung mga kalapastangan ng salita, sinabi ni Esteban. Nilapastangan niya ang templo at ang kautusan. Ngayon yung mga pinakapunong pari ay nagtanong sa kanya, totoo ba ito? Yung ibinibintang sa iyo? Nang sandali na yan, si Deacon Esteban, nag-umpisa siyang magpatotoo tungkol kay Jesucristo. Ipinangaral niya yung mga gawa ni Jesus. Anong naging resulta ng pangaral ni Esteban? Inusig lalo nila si Esteban. At sa huli, pinagbabato nila hanggang sa siya ay mamatay. Sa Gawa chapter 7, sa verse 54, nang marinig nila ang bagay na ito, ay yung pinapangaral ni Esteban, si Jesus. Sila ay nagalit at nagngalit ang kanilang mga ngipin laban kay Esteban. Galit na galit sila, kaya nagumpisa silang usigin si Esteban. Sa verse 58 hanggang 60 ng Gawa chapter 7, siya'y kanilang kinaladkad sa labas ng lungsod at pinagbabato. Okay? Sa verse 60, siya'y lumuhod at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo silang papanagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi niya nito ay namatay siya. Pinagbabato siya hanggang sa siya ay mamatay. Ito yung pag-uusig na dumating nang ipangaral ni Esteban ang Ebanghelyo nang siya'y magpatotoo tungkol kay Jesus. Sa aklat din ng mga gawa, si Apostol Pablo dumanas ng maraming pag-uusig nang subukan niyang buong tapang na ipangaral ang Ebanghelyo. Sa aklat ng mga gawa, chapter 14, okay, nang si Apostol Pablo pumunta sa Iconio, ipinangaral niya ang kaligtasan, ang Ebanghelyo. Maraming tao ang naligtas. Kaya lang, nagkaroon ng mga tao na umusig sa kanya. Kaya dahil sa pag-uusig, umalis si Pablo sa Iconio, nagpunta ng Listra. Doon siya nangaral ng Ebanghelyo. Pero yung mga taong nanguusig sa kanya sa Iconio, sinundan siya hanggang sa Listra. At hinikayat yung mga tao sa Listra na pagbabatuhin nila si Apostol Pablo hanggang mamatay. Gawa chapter 14 verse 19. Gawa 14 verse 19. Ngunit dumating doon ang mga Hudyong buhat sa Antioquia at Iconio, at nang mahikayat nila ang maraming tao, kanilang pinagbabato si Pablo at kanilang kinaladkad siya sa labas ng lungsod na inaakalang siya ay patay na. Okay? Siya po ay inusig at pinagbabato. Sa Gawa chapter 16 naman, nangaral si Apostol Pablo sa Pilipos. Anong nangyari? Siya po ay hinuli, inaresto, inilagay sa bilangguan. Okay? Ang pag-uusig po ay dumarating sa tuwing nagsisikap tayo na ipangaral ang Ebanghelyo. Maging ang ating Panginoong Hesukristo dumanas ng matinding pag-uusig sa kamay ng mga relihiyosong Hudyo. Nang ipinapangaral niya ang kaligtasan, maraming tao ang umuusig sa kanya. Okay. Hanggang saan yung pang-uusig sa kanya? Siya po ay ipinako sa krus at pinatay. Okay. Kaparehas po sa panahon natin ngayon, ang mga Kristiyano na talagang nagnanais ipangaral ang Ebanghelyo, sila'y daranas ng pag-uusig. Pag-uusig una sa mismong pamilya, inuusig siya sa kanyang Christian life, yung kanyang mga kaibigan, mga kamag-anak, inuusig tayo, yung mga kapitbahay natin, inuusig din tayo. Lalo na po yung mga tinatawag na so-called church. Yung mga hindi ligtas na church, sila ang talagang matinding umuusig sa atin. Aktibo nating ipinapangaral ang Ebanghelyo. Aktibo din silang nanguusig sa atin. Nagsasabi sila ng mga kasinungalingan na akusasyon sa atin, mga kasinungalingan tungkol sa atin, sinasabihan tayo ng kulto, tayo ay inuusig. Pero bilang mga born-again Christian, kailangan nating patuloy na magpatotoo tungkol kay Jesus. Kahit na tayo ay inuusig, kahit na tayo ay hinahamak at nagdurusa. Katulad ng sinabi ni Pedro, hindi maaring hindi natin sabihin ang ating nakita at narinig. Ang ating Christian life, ito po ay pamumuhay na sinusundan ang mga naging hakbang ng ating Panginoong Hesus. Ang mga hakbang ni Jesus dumanas ng pagdurusa. Kaya naman bilang mga born-again Christian,
Kaya na nagsisikap sundan si Jesus, hindi tayo makakaiwas sa pagdurusa. Kaya naman kailangan natin ng pagtitiis sa pagdurusa para mas makapagligtas tayo ng marami pang kaluluwa. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang Korinto, chapter 12, verse 10, ikalawang Korinto 12:10. Kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig at mga sakuna, sapagkat kapag ako'y mahina, ako ay malakas. Okay? Nandiyan ang kahinaan, nandiyan ang paglait, kahirapan, pag-uusig. Itong lahat ng ito ay pag-uusig at kahirapan habang ipinapatotoo natin si Kristo. Kaya makikita natin, una, sa mga nangangaral at nagpapatotoo tungkol kay Jesus, okay, darating ang pag-uusig. Ngayon, ang tingnan naman natin, ano yung topic na ipinapangaral ni Apostol Pedro? Walang iba, pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Okay. Nagpatotoo si Pedro tungkol kay Jesus na siya po ay namatay doon sa krus at siya ay muling binuhay. Nagpatotoo siya sa harapan ng mga taong umuusig sa kanya. Sabi ni Pedro sa Gawa chapter 4, verse 10, dapat ninyong malaman lahat at ng buong sambahayan ng Israel na nakatayo ang taong ito sa inyong harapan na walang sakit sa pangalan ni Jesucristo taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus at binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Una, nagpatotoo si Pedro doon sa lumpo. At yung lumpo ay gumaling. Yung lumpo po ay namamalimos kay Pedro at Juan. Nanghihingi siya ng pilak at ginto. Pero sabi ni Pedro, wala akong pilak at ginto. Excuse po. Ngunit ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Tumayo ka at lumakad. Tanging sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, ang lumpo ay gumaling. At dahil sa kanyang pananampalataya sa pangalan ni Jesus, siya po ay gumaling at naligtas. Pagkatapos ni Pedro magpatotoo sa lumpo, ipinangaral din ni Pedro yung patotoong ito sa mga makasalanan. Kung paano ang makasalanan makakapunta sa langit, walang iba, tanging sa pamamagitan din ng pangalan ni Jesus. Kaya sa Gawa chapter 4, binanggit niya sa harapan ng mga umuusig sa kanya. Sa verse 11, itong si Jesus, ang bato na itinakwil ninyong mga tagapagtayo, ang siyang naging batong panulukan. Itong si Jesus, pagkatapos binanggit ang verse 12, walang kaligtasan sa kanino paman. Sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Itong si Jesus lamang, pangalan lamang ni Jesucristong taga Nazaret, ang paraan para ang makasalanan ay maligtas. Ito ang mensahe na ipinapangaral ni Pedro sa mga makasalanan. Ang pangalan ni Jesus tumutukoy sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya ang tanging paraan para ang makasalanan maligtas sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ano bang ibig sabihin ng pangalang Jesus? Sa Mateo chapter 1, tagapagligtas, Savior. Kaya naman ang pangalang Jesus tumutukoy sa kung ano ang ginawa niya para sa mga makasalanan. Ang pangalang Jesus tumutukoy sa kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay. Dahil ang pangalang Jesus ay kaligtasan. Ngayon, anong ginawa ni Jesus para sa ating kaligtasan? Una, siya ay namatay, death. Jesus po ay pumarito sa sanlibutan at pinasan ang kasalanan ng lahat. At siya ay namatay sa krus na dumadanak ang kanyang mahalagang dugo. Binayaran niya yung kabayaran ng ating mga kasalanan. Kasalanan mula sa nakaraan, kasalukuyan, maging kasalanan gagawin sa hinaharap, lahat ng ito, binayaran ni Jesus ng kanyang mahalagang dugo. At bago siya mamatay doon sa krus, sinabi niya, it is finished. Tapos na. Natupad na. Sa halip na tayo ang mamatay,
si Jesus ang namatay para sa atin. Alam niyo po, mayroong true story, dalawang magkapatid. Panganay yung kuya na 6 years old. Habang sila'y naglalakad, sinalubong sila ng isang aso na nababaliw. Kaya nga umatake yung aso sa kanila. Ngayon yung kuya, ang ginawa niya, niyapos niya. Hinawakan niya yung aso, hindi niya binitawan. Hanggang sa yung kanyang nakakabatang kapatid ay makaalis at makatakas. Dahil po sa ginawa niyang ito, yung kuya pinagkakagat ng aso sa kanyang mukha. Siya po ay mabilis na dinala sa ospital at ginamot at tinahi ang kanyang mukha. Alam niyo kung ilang tahi? 90 stitches. Sa mukha lang yan. Halos napunit yung kanyang mukha. Ngayon, nang siya i-interviewin, tinanong siya, bakit mo yan ginawa? Siya po ay sumagot. Sabi niya, kung mayroong isa na dapat mamatay sa amin, sa palagay ko, ako iyon. Ngayon, tinanong siya muli, bakit yan ang sagot mo? Bakit sa tingin mo ikaw iyon? Sabi niya, kasi mahal ko ang aking kapatid. Kailangan niyang mabuhay. Katulad nito, kaparehas po si Jesucristo. Kung si Jesus ang tatanungin, kung may kailangang mamatay na isa sa pagitan ko at ni Jesus, sino kayang sasabihin ni Jesus? Ako ang dapat mamatay. Bakit? Kasi mahal kita. Walang ibang dahilan ng Diyos bakit siya namatay. Ipinakita niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Maaaring ang mensahe ni Jesus, ako ang mamamatay kasi kailangan mong mabuhay at magkaroon ng kaligtasan. Dahil po sa kanyang kamatayan, ang ating mga kasalanan ay napatawad. Kaya sa mga gawa, chapter 10, verse 43. Sa gawa 10:43. Siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa kanya ay makakatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Yung sumampalataya sa kamatayan ni Jesus, yung sumampalataya sa pangalan ni Jesus, tatanggap ng kapatawaran ng kasalanan. Naintindihan niyo po? Kaya nga para sa ating kaligtasan, ang pangalang Jesus, ibig sabihin, death, kamatayan. Isa pa, resurrection. Sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, ipinakita niya sa lahat ng mga tao na ang kanyang handog pang kasalanan na dugo ay para sa kasalanan natin, tinanggap ng Diyos. Kaya sa unang Korinto chapter 15, sa verse 17, kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay. Kaya naman si Jesus ay nabuhay. Ang ating kasalanan ay inalis na sa harapan natin at harapan ng Diyos. Dahil po sa muling pagkabuhay ni Jesus, ang mga makasalanan magkakaroon na ng tunay na kapayapaan sa kanilang mga espiritu. Nang si Jesus ay mamatay, 3 araw ang lumipas, si Jesus po ay muling nabuhay. Nagpakita siya sa mga babae, nagpakita siya sa mga alagad, nagpakita siya sa 500 mga alagad. Nung si Jesus ay nagpakita sa 12 alagad, doon sa loob ng bahay, ipinakita niya yung kamay niya na may pako. Ipinakita niya yung tagiliran niya ay natinusok ng sibat. At ang sabi niya, kapayapaan ang sumainyo, kapayapaan ang sumainyo. Ang ibig sabihin, tignan niyo yung kamay ko, naipako na ako sa krus, dumanak na ang dugo ko. Tignan niyo ang tagiliran ko, namatay na ako para bayaran ng kasalanan niyo. At ngayon ako'y nasa harapan ninyo para patunayan, tinanggap ng Diyos ang kabayaran ng inyong mga kasalanan. Kaya naman ngayon magkaroon na kayo ng kapayapaan. Sumampalataya lang kayo, hindi kayo pupunta ng impyerno. Ang pangalang Jesus, ibig sabihin ay death and resurrection. Kung tayo po itatayo sa harapan ng Diyos at magbabanggit ng ibang pangalan o ng ibang paraan na hindi ayon sa sinasabi ng Biblia, tayo po ay hahatulan at mapupunta ng impyerno. Tanging pangalan lang ni Jesus para sa kaligtasan. Tingnan natin Isaiah 8 verse 20. Isaiah chapter 8 verse 20.
Basahin ko po. Isaiah 8 verse 20. Sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila nagsasalita ng ayon sa salitang ito, ay sa dahilang wala silang umaga. Sa kautusan at sa patotoo, ang tinutukoy Biblia. Ibig sabihin, sa Biblia. Tapos kung hindi sila nagsasalita ng ayon sa salitang ito. Sa madaling salita, kung yung binabanggit mong paraan ng kaligtasan hindi ayon sa Biblia, ang sabi, sa dahilang wala silang umaga. Kapag umaga, sumisikat ang araw, may liwanag. Kung ganon, saan ako pupunta? Sa walang liwanag. Isang lugar lang ang kadiliman. Yan ay ang walang hanggang impyerno. Kaya naman kung ang patotoo natin ay ibang Jesus, ibang Espiritu, ibang Ebanghelyo, hindi ayon sa Biblia, hahatulan tayo ng Diyos at mapupunta sa impyerno. Sa Biblia, ang tanging paraan para ang makasalanan ay maligtas ay tanging sa pamamagitan ng pangalan ni Jesucristo. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pagbabayad ng kasalanan, ng kanyang muling pagkabuhay, katunayan, tinanggap ang kabayaran ng kasalanan. At dahil sa death and resurrection, ang ating kaligtasan ay nakompleto, natapos ni Jesus. Naintindihan po? Okay. Yan ang ipinapangaral at pinapatotoo ni Apostol Pedro. Ngayon sa pagpapatotoo ng pangalan ni Jesus o sa pangaral ng Ebanghelyo, ano yung pinakaunang paraan na dapat nating gawin? Una, dapat mayroon tayong mga puso na handang makipagtulungan. Naintindihan niyo po? Si Pedro at Juan, sila po ay nagtulungan. Ang dalawang alagad na ito, magkaiba po sila ng ugali. Si Pedro po ay mainitin ang ulo. Napaka-aktibo. Okay? Mainitin ang ulo ni Pedro. Nang hinuli si Jesus, binunot niya agad yung tabak niya, tapos tinaga niya sa leeg, ay sa tenga, kay yung kawal. Ganon siya kamainitin ang ulo. Pagkatapos, ang personalidad ni Apostol Juan ay iba. Siya po ay kalmado. Nang marinig niya, wala ang katawan ni Jesus, tumakbo siya patungo sa libingan. Pero doon sa libingan, huminto siya, hindi siya pumasok agad. Nag-isip muna siya. Ganyan ang personalidad ni Apostol Juan. Pero kahit magkaiba sila ng pag-uugali at pagkatao, nagtulungan sila para sa isang layunin, ay magligtas ng kaluluwa. Kaya sa ating panahon ay kaparehas din sa loob ng iglesia, lahat ng mga miyembro magkakaiba ang personalidad, magkakaibang ugali. Pero kahit magkakaibang ating ugali, magagawa nating magtulungan, gumawang magkakasama. Alam niyo po kung bakit? Dahil mayroon lamang tayong iisang mithiin, magligtas ng kaluluwa. Kaya para magawa ito, handa nating isuko anumang ugali natin at makibahagi, makipagtulungan para lamang makapagligtas tayo ng maraming mga makasalanan. Kaya binanggit sa Pilipos chapter 1 sa verse 27. Okay, sabi dito, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Ibig sabihin yung buhay nyo, dapat karapat-dapat sa Ebanghelyo. Yung buhay na nangangaral ng gospel. Ngayon, paano tayo magkakaroon ng ganitong uri ng pamumuhay? Itutuloy ko po. Sabi dito, na kahit na ako'y dumating at kayo'y aking makita, o wala man sa harap ninyo at mabalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo, na kayo'y naninindigan sa isang espiritu, na may isang isipan, magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Ang buhay na karapat-dapat sa gospel, sabi dito, dapat lahat kayo may isang espiritu. Ano pa? Isang isipan, one mind. Tapos, magkakasama, nagsisikap. Okay, dahil meron tayong isang espiritu at merong isang isipan, may isang layunin, nagagawa nating magsama-sama, magtulungan, magsikap para magligtas ng kaluluwa. Yung Holy Spirit, tinutulungan tayo na magkaisa. Kaya naman, dahil diyan, nagkakaroon tayo ng isang isipan, isang mithiin na magtulungan para sa mahalagang gawain ng ating Panginoon. Mahalaga ang pagtutulungan para matapos ang gawain ng Diyos. Sabi ni Jesus kay Pedro, ihulog mo ang iyong lambat sa malalim.
Nang ihulog ni Pedro ang lambat, nakahuli sila ng napakaraming isda. Kaya lang nang hilahin nila, hindi nila mahila sa sobrang daming isda. Anong ginawa ni Apostol Pedro? Kinawayan niya, tinawag niya yung mga kasama niya. Pagkatapos, sama-sama silang nagtulungan, hinila yung lambat, nakahuli sila ng napakaraming isda. Dahil kinawayan ni Pedro yung mga kasama niya, lumapit sila at sila ay nagtulungan. Maraming isda ang nahuli. Ito po'y kinakailangan para sa gawain ng Diyos, ang ating pagtutulungan. Pagka nagtutulungan yung mga ligtas sa gawain na ito, pagpapatotoo kay Jesus, magbibigay ang Diyos sa atin ng napakaraming isda, maraming kaluluwa. Kaya nga sa loob ng church, kahit maraming members na magkakaiba ang ugali at personalidad, pero sa pamamagitan ng ating pagtutulungan, kikilos ang Diyos sa atin at matatapos natin ang ating gawain. Yung pagliligtas ng kaluluwa, ang kailangan magkaisa tayo magtulungan, magsikap. Na gawin ang misyon na ito kahit dumaranas ng pag-uusig. Ngayon, ano pang pangunahing kailangan para sa pangangaral? Pagpapatotoo kay Jesus. Kailangan meron tayong puso na naaawa sa mga kaluluwa. Tingnan natin yung kwento sa pagpapagaling doon sa lumpo. Gawa chapter 3, verse 4. Gawa chapter 3, sa verse 4. Basahin ko po sa inyo. Ngunit pagtitig sa kanya ni Pedro kasama si Juan, ay sinabi, tignan mo kami. Ngunit pagtitig, yung mata ni Pedro, itinitig niya, itinuon niya doon sa lumpo. Sigurado po ako, dahil araw-araw inilalagay sa may pintuan ng templo sa labas, yung lumpo, sa sobrang daming dumadaan, binabaliwala na lamang ang lumpong ito. Maaring hindi na rin siya pinapansin at hindi na tinitignan. Pero si Pedro at Juan, sila po ay iba. Sila po ay tumigil. Tapos tinitigan nila yung lumpo. Kahit na yung lumpo ay pulubi, anong nakita ni Pedro at Juan? Meron pa rin siyang napakahalagang espiritu na kailangang maligtas. Sa pagliligtas ng kaluluwa, kailangan natin ng ganitong uri ng puso. Naaawa, nahahabag, umiibig sa ligaw na kaluluwa. Wag lang natin basta lampasan yung mga taong nakapaligid sa atin. Meron po silang mahalagang espiritu na dapat ding maligtas. Kaya kailangan natin, yung mata natin, ititig sa mga ligaw na kaluluwa. Anong makikita natin? Sumisigaw sila. Tulungan nyo kami, iligtas nyo kami. Nagmamakaawa yung kaluluwa na magkaroon ng kaligtasan. Kaya ngayong ititig ang mata doon sa lumpo, ibig sabihin, nagkaroon ng awa habag si Apostol Pedro at Juan doon sa lumpo. Kaya naman ibinahagi ni Apostol Pedro ang kapangyarihan ni Jesucristo sa kanya. Kaya sabi ni Pedro, sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Ibinigay ni Pedro doon sa lumpo yung bagay na pinakakailangan niya. Hindi po ginto at pilak, kundi kaligtasan. Kagaya nito, tayo po una nang tumanggap ng kaligtasan. Nasa atin na yung kaligtasan. At yung kaligtasan na ito, makakapagligtas pa ng ibang mga tao. Nasa atin ang gospel. Kaya naman, anong kailangan natin? Yung mata ititig sa mga makasalanan. Tapos yung gospel, ibahagi natin sa kanila. Sabihin natin, sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, ikaw ay tumayo at lumakad. Kailangan natin magpatotoo sa pangalan ni Jesus sa maraming ligaw na kaluluwa, katulad ni Apostol Pedro. Magagawa natin magpatotoo sa pangalan ni Jesus sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo ng patuloy. Ngayon po, tingnan din natin ano yung resulta habang nangangaral ng Ebanghelyo sa panahon ng pag-uusig. Kapag tayo po'y nangaral ng Ebanghelyo sa panahon ng pag-uusig, ang Diyos po'y mas nagliligtas ng maraming kaluluwa. Nang ipangaral ni Apostol Pedro, nang siya'y magpatotoo
kay Jesus sa maraming kaluluwa sa aklat ng Gawa, dito sa main verse natin, meron pong 5,000 mga taong naligtas dahil sa Ebanghelyo. Nang si Apostol Pablo magpatotoo sa pangalan ni Jesus, nangangaral ng gospel, kahit na siya inuusig, maraming taong naliligtas. Kahit nang siya usigin, ilagay sa bilangguan, patuloy siyang nagpapatotoo kay Jesucristo. Anong nangyari? Yung mga bantay ng bilangguan, yung mga bumibisita kay Apostol Pablo, nakakarinig ng Ebanghelyo at naliligtas. Kaya sa Filipos chapter 1, sa verse 13, sabi ni Pablo, anupat ang aking mga tanikala kay Kristo ay nahayag sa lahat ng mga bantay ng pretoryo at sa mga iba pa. Yung aking tanikala, yung pagkabilanggo ko, nahayag sa mga bantay ng bilangguan at sa bumibisita. Ibig sabihin, nakapangaral ako sa kanila. Sila ay naligtas. Habang inuusig at nagpapatuloy sa pangaral, mas nagliligtas ang Diyos ng maraming kaluluwa. Nang si Esteban po ay patayin sa Gawa chapter 7, ang mga kapatiran po ay naikalat dahil sa pag-uusig. Pero ang pangangaral ng gospel, nagpatuloy saan man sila napunta at maraming kaluluwa ang naliligtas. Kaya sa Gawa chapter 8 sa verse 1, nang araw na iyon nagkaroon ng malawakang pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At lahat ay nagkahiwa-hiwalay sa buong lupain ng Judea, Samaria, maliban sa mga apostol. Sila po ay naikalat dahil sa pag-uusig, pero hindi tumigil ang pangangaral ng Ebanghelyo. At nagligtas ang Diyos ng maraming mga kaluluwa. Sa verse 4, ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay na ipinapangaral ang salita. Kaya ngayong mga kaluluwa naliligtas dahil sa patuloy na pangangaral ng Ebanghelyo kahit na nasa panahon ng pag-uusig. Okay, tingnan din natin. Ito naman, tungkol sa mga taong naligtas dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo ni Pedro at ng mga alagad. Okay? Anong naging puso nila? Nang sila'y maligtas, ang puso nila handa nang magpuri sa Diyos. Sa buhay nila, pinuri na nila ang Diyos. Tingnan natin yung lumpo na gumaling. Gawa chapter 3, verse 8 at 9. Tingnan niyo po nang siya'y gumaling. Siya'y lumukso, tumayo at nagpalakad-lakad. Pumasok siya sa templo na kasama nila, lumalakad, lumulukso at nagpupuri sa Diyos. Verse 9, nakita siya ng lahat ng tao na lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Ito pong lumpo, siya po ay gumaling. Pero anong puso niya nung siya ay gumaling? Siya ay labis na nagagalak, kaya pinuri niya ang Diyos. Nang purihin niya ang Diyos sa kanyang buhay, maraming taong namangha, nagulat sila. Di ba ikaw yung lumpo na lagi nakaupo doon sa may pintuan sa labas? Anong nangyari sa iyo? Ngayon pinupuri mo na ang Diyos. Okay? Ang mga tao po nagtataka. Siya'y napakasaya, lumulukso. Okay? Tumatalong siya, lumalakad. Okay? Ipinapakita nito na pagkatapos maligtas ng isang makasalanan, ang kanyang buhay dapat umpisahan ng purihin ng Panginoon. Ang mga ligtas, may pagkakataon na napurihin ng Panginoon sa kanilang buhay. Alam niyo po, kailangan nating ibahagi yung mensahe na ipinangaral sa atin bakit tayo gumaling sa ating sakit na kasalanan. Kailangan natin itong ibahagi sa iba. Ibahagi natin ano ang ginawa ng Diyos para sa ating espiritu. Kung ipapangaral natin ang Ebanghelyo, makikita natin yung mga makasalanan napakaligaya at mag-uumpisa purihin ng Diyos. At ang ibang makasalanan, magugulat sila. Sasabihin nila, di ba noon ikaw ay lasinggero? Di ba noon ikaw ay malakas manigarilyo? Noon palagi ka nagsusugal. Ano nang nangyari sa iyo? Ang laki ng pinagbago mo. Anong dahilan? Bakit ka nagbago? Yung mga hindi ligtas, magugulat sila kapag nakita nila ang pagbabago ng isang makasalanan na naligtas, na pinupuri ang Diyos. Okay? Sa pamagitan noon, ang puso ng makasalanan nahihipok, nabubuksan,
at nagiging handa rin makinig ng Ebanghelyo. Okay? Ang purihin ng Panginoon, ito ay ang sabihin sa iba ano ang ginawa sa iyo ng Panginoon. Okay? Alam niyo po sa aklat ng Marcos chapter 5, merong tao na inaalihan ng demonyo na pinagaling ni Jesus. Nang siya'y gumaling, gusto niyang sumunod kay Jesus. Pero sabi ni Jesus, hindi maaari. Ang gawin mo, umuwi ka sa iyong mga kaibigan, sabihin mo ang ginawa ng Panginoon sa iyo, kung paanong ikaw ay kanyang kinawaan. Sabi ni Jesus, umuwi ka, ipangaral mo yung ginawa ng Diyos sa iyo. Ngayon ikaw ay magaling na. Yan din ang utos sa atin. Gusto mo akong purihin? Sabi ng Diyos, umuwi ka, ipangaral mo kung anong ginawa ng Panginoon sa iyo. Anong ginawa ng lalaki na gumaling, yung inaalihan ng demonyo? Marcos chapter 5 verse 20. At ang lalaki lumisan na at nagpasimulang ipahayag sa Decapolis ang lahat ng ginawa ni Jesus para sa kanya. At namangha ang lahat. Okay? Hindi lang siya basta umuwi. Sa buong bayan ng Decapolis, ipinangaral niya, ipinahayag niya ang ginawa ng Panginoong Jesus. Nilampasan pa niya yung utos ni Jesus. Ito ang buhay na pinupuri ang Diyos. Ito ang dapat nating gawin pagkatapos maligtas. Kailangan nating ibahagi yung magandang balita sa mga makasalanan. Sabihin sa kanila ano ang ginawa ng Panginoon sa atin. Hindi lang sa ating pamilya o mga kamag-anak, kundi sa lahat ng mga tao. At tayo'y naniniwala na sila'y mamamangha at mabubuksan ang puso nila, makikinig din sa ating mensahe. Nakita rin natin na ang puso ng mga naligtas, labis na maligaya. Nang gumaling ang lumpo, ang puso niya sobrang saya. Kaya siya po'y lumulukso. Tumayo, nagpalakad-lakad. Siya'y sobrang maligaya. Tapos nakapasok na siya sa templo, sa loob ng templo. Dati po siya ay nasa labas lang. Pero pagkatapos gumaling, sobrang ligaya, nasa loob na ng templo. Katulad niya, pagkatapos nating maligtas, ang ating puso ay labis na napakaligaya. Hindi ko makakalimutan yung kaligayahan ng unang beses kong maunawaan ng kaligtasan. Sobrang saya. Tapos, ayon din sa Biblia, nakapasok ka na sa templo ng Diyos. Naging kabahagi ka na ng iglesia. Kaya naman, pagkatapos maligtas, dahil kabahagi na ako ng katawan ng templo ng Diyos, mayroon na akong fellowship sa Diyos. Tinawag ako para magkaroon ng fellowship sa anak kay Jesus, sa Diyos at sa mga brothers at sisters. Sa unang Korinto 1 verse 9, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan nito, niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, Jesucristo na ating Panginoon. Ang Diyos po ay tapat. Na tinawag ka, iniligtas ka para sa pakikisama. Kabahagi ka na ng fellowship. Kung yung mga hindi ligtas ay atin sa fellowship natin, magiging napakahirap sa kanila na magtagal o manatili sa fellowship. Habang nakikinig ng salita ng Diyos, nawawalan na sila ng pagtitiis. Nababagot na sila. Paulit-ulit na silang tumitingin sa orasan. Paulit-ulit nagtatanong, anong oras matapos, anong oras kakain, anong oras uuwi. Pero tayong mga ligtas, na mga tinawag sa pakikisama, sa fellowship, mayroon tayong kagalakan sa fellowship kasama si Jesus. Sa umpisa, marami ng mga naligtas, kasama ako, nahihiya umattend ng fellowship. Sa unang beses na pag-attend sa fellowship, magugulat ka, kailangan palang magsalita, magpakilala, mag-testimony. Kaya yung susunod na fellowship, maraming mga naligtas, wala na. Pero kung patuloy tayo attend sa mga fellowship, kahit pakilala lang, habang pinapakinggan mo ang testimony ng mga kapatid, nagkakaroon ng mas malaking kagalakan sa ating puso. Isa pa, nagagalak din ng Diyos. Bakit? Tinawag ka sa fellowship, manatili sa fellowship. Kaya sabi sa Awit 133, narito napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Yun yung fellowship, sama-sama sa fellowship. Kaya naman, ibubuod ko po yung kwento, yung sermon ngayon. Sa pangangaral ni Pedro at pagpapatotoo tungkol kay Jesus, may mga naligtas.
marami ang naligtas. Pero hindi dumating ang pag-uusig. Kaya habang may puso kang gustong mangaral ng gospel, darating ang pag-uusig. Naintindihan niyo po? At ang mensahe natin, napakasimple. Kung ano ang ginawa ng Panginoon sa iyo. Ang pangalang Jesus ay Savior. Kaya ang ipinapangaral natin, anong ginawa ni Jesus para tayo ay iligtas? Na siya ay namatay sa krus, dumanak ang dugo, muling nabuhay. Kamatayan, pagbabayad ng kasalanan. Muling pagkabuhay, katiyakan, tinanggap ng Diyos ang kabayaran ng kasalanan. At habang ipinapangaral natin ang mensaheng ito, ang pag-uusig dumarating. Ngayon, anong uri ng puso dapat mayroon tayo habang nangangaral ng gospel sa panahon ng pag-uusig? Dapat mas nagtutulungan tayo. Naintindihan niyo po? Dapat meron tayong awa sa mga ligaw na kaluluwa. At bilang resulta ng pangaral ng gospel sa panahon ng pag-uusig, maraming tao ang naliligtas. At sa mga naliligtas, anong nagiging puso nila? Punong-puno ng kagalakan. Kaya nag-uumpisa ibahagi yung ginawa ng Panginoon sa kanila. Pagkatapos ng sila ay maligtas, nakapasok na sila sa templo, sa fellowship ng Diyos. Kaya kailangan nating manatili sa fellowship. Ito ay ang church. Matapang tayo dapat magpatotoo tungkol sa pangalan ni Jesus, katulad ni Pedro at ni Juan. Sapagkat hindi maaaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Ano yung narinig natin? Walang kaligtasan sa kanino paman. Sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Okay, maraming salamat po. Hanggang dito po ang sermon. Tayo po lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po at natapos ang sermon para sa church school. Tulungan niyo po ang lahat, ang mga nangangaral at ang mga teacher na magkaroon ng spiritual na lakas mula sa salita ng Diyos. Nawa maging maayos ang aming ministry sa inyong harapan. Sa inyo lamang namin ito ipinagkakatiwala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.